Hello, Chris. Anak mo, naglakan ako ng pinto. Ayaw ko talaga po usapan eh. Diyan, hayaan mo na po. Naiintindihan mo naman siya eh. Hayaan mo na po natin. Sasaan ba? Naiintindihan ka rin niya. Huwag kang mag-alala ha. Ako nang bahala sa anak mo dito. Pagpusa na sa papa mo ha. Paglahin siya kamo. O sige na. Ingat kayo. Sama naman mo ng ubo niyo. Diba? Makalawag ko na tayo Manila. Nagpatayan mo sa tumana agad eh. Si Amay Enzo, may sumaksan daw. Napakasulit naman talaga ako matindang yun eh. Enzo, tingin ko ba yung nagpapapalit ng mga kulang? Hindi ka natutuloy. Siga ka. Tawag ka na po magsalita. Nahihirapan ka na. Ano naman na nangyari sa tatay mo? Ilang beses na daw po nagpagamot sa Samar, hindi daw po bumalik. Kaya sabi po ng kapatid niya, nandito po nakatira sa Kainta, na pumunta na lang daw po dito yung papa ko para dito na lang daw po ng pagamot. Kaya nung pumunta po dito yung papa ko, may pa-laboratory po siya, tapos may pa-x-ray. Tapos yung pa-laboratory na po siya, gumaling na po siya. Hindi na po namin sa pinauwi ng probinsya. Nandito na po yung dalawa kong kapatid, buhay pa po yung kapatid kong pang-tatlo at saka yung dalawa ko. Kaya sabi ko namin sa papa ko na huwag na po siyang umuwi kasi nandito naman po kami. Kasi yung panahon ng kapatid ko na yung trabaho naman po, nag-aalaga po ng bata. Tapos may bahay naman po ako sa bagong sila ng tahan po ako. Kakaluwa ko na lang po yung papa ko. Nung gumaling po. Kasi yung papa ko. Dumaan ulit ang nananirahan nila sa Manila sila Chris at ang kanyang mga anak. Sila inakala kung sa kanilang pagbabalik sa probinsya ay hinahintay na naman palang isang pagsubok. Babalik yung buwak doon tayo. Hindi ang mga anak ko eh. Ikaw.